Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. Kinlaro ni Public Works Secretary Vince Dizon na walang nasunog na mga dokumento na may kaugnayan sa investigasyon ng maanumalyang flood control projects. Matapos masunog ang isang gusali ng DPWH sa Quezon City kahapon. Mabilis na balitang hatid ni Ralph Lopez. Tatlong bagay ang klinaro kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon sa sunog na nangyari sa isang gusali ng DPWH kahapon sa ginanap na Memorandum of Agreement signing sa pagitan ng Competition Commission kaninang umaga. Una, electrical failure ang sanhi ng sunog sa isang gusali ng DPWH at hindi computer na sumabog. Initially, the BFP has given its initial result of its investigation saying that there was an electrical failure in one of the ceilings in the, I'm not sure what floor, third floor. No, they announced that yesterday. So this also corrects the initial information na may computer na sumabog and all of that. So according to the BFP, nanggaling sa kisame yung short nung electrical wires. No? Yun ang initial resulta ng kanilang investigation. Ikalawa, Bureau of Research Standards ang gusaling nasunog na agad namang naapula matapos ang 30 minuto. Ito ang dibisyon na nag-provide ng studies para sa iba't ibang proyekto pero hindi ito parte ng implementasyon ng mga ito. Andito lahat ng mga pay item standards of the department. So they are a repository of all the standards of all types of materials used in the Department for Construction. So I'll go through a quick rundown of the documents that were affected. We have mainly manuals. We have the ASTM references, ACI, JICA manuals, design guidelines, and all the standard specification of pay items. For the Technical Services Division, we have calibration reports, 2022 onwards, all our documents, soil and rock classification reports, technical specification certification, material sources reports, field testing reports, procurement documents, inventory reports, training-related documents, and the pilot research projects. Ikatlo, hindi kasama ang DPWH Region 4B sa nasunog na gusali kahapon, taliwas sa sinabi ng isang kawani ng DPWH sa Senado. Samantala, nagpirmahan na rin kanina ng Memorandum of Agreement ang DPWH at Philippine Competition Commission para maiwasan ang korupsyon sa public infrastructure projects. Under this MOA, PCC and DPWH will work hand in hand to detect and prevent anti-competitive practices in infrastructure procurement. Together, we will enhance information sharing and coordination between the agencies to ensure efficient public service delivery. Ralph Lopez, All TV News, Channel 2. Nagdeklara ang Department of Education ng 4 na araw na wellness break matapos ang sunod-sunod na kalamidad at pagkalat ng sakit. Nagdeklara ang Department of Education ng 4 na araw na wellness break para sa lahat ng public schools sa buong bansa mula October 27 hanggang 30. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, ito ay para bigyan ng pagkakataon ng mga guro at mag-aaral na makapagpahinga mula sa epekto ng mga nagdaang kalamidad at pagtaas ng mga kaso ng trangkaso. Anya, mas makakapagtrabaho na maayos kung maayos din ang pakiramdam ng mga guro pati ng mga mag-aaral. Kasabay nito, hinikayat ng DepEd ang mga paaralan na baguhin ang schedule ng Mid-Year In-Service Training o INSET ng mga guro at ituloy ito pagkatapos ng wellness break. Ang INSET ay regular na programa ng DepEd para ma-upgrade ang classroom skills ng mga guro at matuto ng makabagong pamamaraan ng pagtuturo. Magbabalik ang klase sa November 3 matapos ang paggunita ng undas. Sa iba pang mabibilis na balita, bangkay ng mag-asawang natabunan ng gumuhong kalsada sa Bukidnon, natagpuan na. Lalaki sa Aklan nagnakaw ng motorsiklo dahil pagod na maglakad ang nobya nito. At National Housing Expo 2025
nagbukas na sa Pasay City. Abangan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.